taong pinakamalungkot sa mundong ito ay yung taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ang tao naman pinakamasaya ay yung naglilingkod sa Diyos. Lord, here I am. Narito po ako, willing to obey you. Amen? Narito po ako, willing sumunod sa iyo. Praise, praise. Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat pong tunay na napakabuti niya sa ating mga buhay mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Sabi nga po, ngayong buwan po ay pinagdiriwang po natin ang araw ng mga puso. Pero sa kabutihan po ng ating Diyos na buhay, araw-araw po natin pinagdiriwang ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay naririto. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay napatawad. Sabi nga po sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Kaya po sa ating mga buhay, palagi po natin ipagpasalamat ang pag-ibig na mayroon po tayo sa ating Diyos na buhay sapagkat ang pag-ibig po ng ating Diyos ang siyang nagligtas sa atin at kaya po tayo ay naririto dahil sa kanyang sukdulang biyaya. Kaya po sa oras na to, tayo pong lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer at ng worship team. So Jesus, we worship you, we praise you this day, O God. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, so Jesus. Hallelujah. Yes, so Jesus. Thank you, Lord, for this day, O Jesus. We worship you, Lord. We glorify you, Lord. Yes, Lord. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end.
bless you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Sa umagang ito, O God, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Niluwalhati ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli narito kaming lahat ng mga kapatid na ito, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, magpasalamat sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo po. Hindi po kayo nagkukulang, hindi niyo po kami pinapabayaan. Lord, maraming salamat na sa bawat araw nagigising po kami, Panginoon, na may buhay, may kalakasan, Panginoon. Maraming salamat din po, O God, sa mabiyayang ulan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, O God, na napakabuti niyo po, Panginoon. Lord, tunay nga po, O God, na nakikinig po kayo sa buong pusong nananalangin sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat sa katugunan, Panginoon, ng mga panalangin namin, O God. Salamat, hindi mo pinabayaan na hindi mag-ani ang mga palay, ang mga halamanan. Lord, tunay nga napakadakila niyo po, Panginoon. Lord, ang daming naghirap, Panginoon, para magkatubig, O God. Kaya maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Walang hanggang papuri, O God, ang nais naming iyalay sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, O God, sa katugumpayan, Panginoon, ng mga pagsubok na aming mga pinagdaanan, Panginoon. Tunay nga po, O God, na marami kaming kinaharap na pagsubok, pero Lord, hindi namin naramdaman na iniwan mo kami, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa kagalingan, Panginoon, ng lahat ng may sakit, O God. Lord, salamat sa bawat araw, kasama ka namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy nga po, God, na nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin, God, na marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. May mga kahinaan kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan po naming nagagawa, naiisip, nasasalita, Panginoon, na hindi nagbibigay lugod sa iyo. Kaya sa oras nung ito, Panginoon, pakalinisin niyo kami na yung dugong banal. Lord, gawin mo kaming marapat na tumayo sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy naming hiling, O God, na samahan mo nga po ang buhay ng bawat isa. I-guide mo kami na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sapagkat sa biyaya at habag mo lamang kung bakit kami nakatatayo, kung bakit kami nakakapagpuri, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, dalangin namin, maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, ang presensya mo, Panginoon, ang lagi lamang na hinihiling namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, presensya mo na lagi nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa bagamat, Panginoon, may mga iba't ibang pinagdadaanan kami, nandun yung kagalakan, Panginoon. Kung nararamdaman namin yung presensya mo, Jesus, hallelujah, Lord. Salamat, may araw ng linggo kung saan, Panginoon, nakakapakinig kami ng mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, ng tagumpay sa aming mga buhay, O God. Lord, bless mo po si Pastora Daisy sa umagang ito, Panginoon. I-anoint po siya, Panginoon. Press liberation, Panginoon. Ang dumaloy sa kanyang buhay at lahat ng lalabas ng kanyang bibig, Panginoon, ay maghahatid ng pag-asa, ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy tatatag kami, Panginoon, bilang isang anak mo, Panginoon. Lord, patuloy na mananampalataya kami sa iyo, God, habang kami nabubuhay, Panginoon. Kaya maraming salamat. Bless mo rin po, Panginoon, ang lahat ng makakasama namin sa live stream, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy din po, God, na lumago at lumalim ang relasyon nila sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat alam po namin sa buhay nito, wala nang pinakamahalaga kundi magkaroon kami ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, God. Inaangkin na po namin, natagumpay na po ang gawain ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Happy and blessed Sunday, church. Today po is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Handa na po ba ang ating mga puso na siya'y purihin at pasalamatan isang apong malakas na Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay naririto. Kaibigay po natin
you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. I praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'll be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this day, O God. Meron po kaming pribilehiyo na kayo'y mapuri at mapasalamatan, Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Na in every season of our life, Panginoon, hindi mo kami iniwan at pinabayaan, Panginoon. Your grace carried us, O Lord. Kaya patuloy ka po namin pinupuri at pinapasalamatan dahil kahit anuman po ang maging panahon, patuloy pa rin po kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil walang pagsubok ang hindi namin mapagtatagumpayan dahil ikaw ang Panginoon na aming kasama, Panginoon. So Jesus, we continue to praise and worship you, O God. Hallelujah. So Lord, you are forever in my life. You see me through the season. Come, yes, Jesus. And lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. We sing, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried
us go, oh God. In every season of our life, oh God, you're always there, oh Lord. You're always there, Panginoon, to help us, oh God, to guide us, Panginoon, and be with us, oh Lord. Thank you, Father, for being so good in our life, oh God. Thank you, Jesus, because we found a love, a true love, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng mundo na ito. So Jesus, we continue to praise and worship you, Lord, because you are so holy, you're so good and great in our life, Jesus. Yes, so Lord, naririnig po ng Diyos ang ating mga tinig at puso. Kaya ibigay po natin ang pinaka-the best na papuri na nararapat para sa Kanya. Yes, so Lord, thank you, Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, oh Jesus. And all who've gone before us, and all we will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, holy Jesus. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, you are holy. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Kaya ikaw ay nararapat naming purihin at sambahin sa umagang ito sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at sa pag-asa, Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, narito po uli kaming mayong mga anak, Panginoon. Nagpapasalamat, Lord. Salamat na una mo kaming minahal. Kaya kami ay nagmahal, Panginoon. Salamat na ang buhay mo ay ibinigay mo sa amin. Kaya ibinibigay din po namin ang aming buhay sa iyo. Sa pamagitan ng aming pagsamba, kami ay nilinis mo na, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Ang lugar na ito ay balutin mo ng iyong banal na dugo. Ang iyong presensya ang maghari sa aming mga puso, isip, sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, ang pagpapala mo sa mga anak mo, Panginoon, ay sasamahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa aming mga kakasama online, Panginoon, pagpalain mo rin sila, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy, Lord, na sasama mula sa simula hanggang sa katapusan ng aming gawain. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Anoint your servant, anoint your word, O God. Nang iyong salita, Lord, ay maglinis po ito sa aming mga isip, puso at katawan. Kasi ito po ang kailangan ng aming buhay, Panginoon. Lord, ito po ang tunay, Lord, na pagsamba sa iyo. Kaya sa iyo namin ibabalik at ibabalik lahat ng papuri pa sa salamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God po. Amen po. Isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating buhay na Diyos. Nandito na po tayo sa second month, nasa love month po. Kumusta po ang lahat? Isa po uling kagalakan na makasama kayo. Salamat po, Pastor Ma'am, sa isang pribilehiyong makapag-share uli ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. At ito pong buwan ay love month. Amen po ba? Sino po ba ang nag-date kahapon? Mga mister, hindi dinate niyo pa yung mga asawa niyo kahapon. May nakita ko po si Kapitan at saka si Sister Analo. Palawakan natin ang Panginoon. Kailangan po natin yon. Amen po ba? Kailangan po natin na hindi naman po ang love month ay February lang. Kasi po, di ba po, sabi nga po, ang love po ay yun po yung dapat gawin natin. Mahalin natin ang Diyos. Yun po ang purpose ng buhay. Mahalin natin din ang ating kapwa. Amen. Yung mga may asawa, yung asawa, mga anak. Amen po ba? Yun po yung ating layunin sa buhay na to. At hindi lang po yun. Ngayon po, i-share ko po yung, isa po ito sa mga dapat nating ipagpatuloy. Amen? Sa ating mga buhay. Ang ating pong mahal na pastor sa simbahang ito last month, nagkaroon po tayo ng anointing service. Anointing oil. Di ba pinahiram po tayo ng langis? Lahat po dito napahiran ng langis. Ingin po ba? Bakit po tayo pinapahira ng langis sa unang linggo ng buwan ng January? Kasi po yung impartition po yun ng banal na Espiritu sa atin, ng Holy Spirit po. Yun po yung ating lalakaran at yan po yung ating pong kalakasan. Amen. Ang kalinisan po ng ating puso, ng ating isip, ng ating katawan ay mahalaga. Lahat po ba ay naligo ngayon? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi lang po pag naliligo po tayo, yun po yung malinis na puso. Amen? Kahit hindi po naligo, ang may pumunta po dito hindi naligo dahil malamig po. Malinis po ang ating mga puso. At kanina po nang sumamba po tayo, naiyak po ako. Amen? Sino po ditong naiyak? Kasi po, grabe po yung pagbaba po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Amen. Tapos yung ating pong, itong year po, ang ating pong word na binigay ng ating butihing pastor, ating mahal na pastor, ay walking in integrity. May kinalaman po ito, timely po ito. Kasi yung anointing po ng banal na espiritu, hindi po yun sa January lang. Parang yung New Year resolution. Amen po ba? Nakalimutan nyo na. Nagda-diet pa ba? Nagdadasal pa ba? Nagbabasa pa ba ng Bible? Paalala po uli ito sa ating lahat. Amen po ba? Kasi yung anointing po yung tuloy-tuloy. Kaya malalaman po natin ngayon kung bakit kailangan po yung tuloy-tuloy. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay living in purity honors God. Ang malinis daw na pamumuhay ay nagbibigay karangalan sa Panginoon. Sabi ko kanina, tuloy-tuloy. Bakit po? Sabi dito, why purity is important? After receiving the fresh anointing power of the Holy Spirit, God is calling us to walk continually with holy fire in our lives. Kailangan po tayo tuloy-tuloy. Pasabi po sa katabi mo, tuloy-tuloy. Di po ba, hindi naman po tayo humihintong kumain at uminom ng tubig. Amen. Hindi tayo humihintong magtrabaho. Hindi tayo humihintong pumunta sa school. Amen po ba? Amen. At hindi tayo humihintong magsimba. Kaya ngayong umaga, excited na ba kayo? Kanina pa lang ginising na po tayo ng Panginoon. Amen. To walk in newness of life, clean, dedicated to God, because God's power rests most fully on clean vessels. Kailangan daw yung buhay, yung bagong buhay, yung malinis na buhay. Amen. Yung dedicated po tayo sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, doon lang po siya dumadapo sa malilinis na ating buhay, sa malinis na buhay. Amen. Ngayong umaga po, nagpunta po tayo dito dahil alam natin na tayo po ay malinis na. Amen. Na patuloy tayong lumalakad sa anointing na yon. Amen. Yung kapangyarihan ng banal na espiritu, yung patuloy-tuloy. Amen. Kasi tuloy-tuloy tayong nagtatrabaho, tuloy-tuloy din ang mga pagsubok. Humaharap po tayo ng pagsubok, February pa lang. Amen po ba? Pangalawang linggo pa lang ng February, salamat sa Panginoon, January is check. Tapos na. Amen po ba? Check na yung January. So February na po tayo. Sabi po sa unang Corinto 6:19-20, verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo, na nasa inyo, na ipinagkaloob sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen? Verse 20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Ang ating katawan daw ay templo ng banal na Espiritu. Naniniwala din po ba tayo? Amen. Kasi nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, tayo, ang banal na Espiritu ay nananahanap sa atin. Kaya kaya yung katawan po natin ay hindi po natin ito gagamitin ng kung saan-saan lang. Amen? Dahil hindi na po tayo ang may-ari ng ating katawan. Amen? May nakatira na po sa puso natin, yun ang Holy Spirit. At binili na tayo ng malaking halaga. Ano yun? Yung buhay ni Kristo, ang banal na dugo ni Kristo. Amen? Kaya ang katawan natin ay palagi po itong magpaparangal sa Diyos. Kaya kanina nung tayo po ay sumamba, itinaas po natin ang ating mga kamay. Yun po ay sign po na ating pong inahandog ang ating buhay sa Kanya sa umagang ito. Amen? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kaya sabi po, mapararangalan mo lang ba ang Diyos sa espiritu at kaluluwa at sa isip? Pangaralan mo ang Diyos sa physical mong katawan, sa bibig, tinga, mata, paa. Every single part of your body must give glory and honor to God. Kanina sinabi natin, yung katawan natin, dinala natin dito. Ang bibig natin nagpuri. Ang tinga natin ngayon, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Ang mata natin gagamitin natin para magbasa ng Biblia. Ang paa natin, ilalakad natin papunta dito. Umaga pa lang, naghanda na po tayo. Kaya lahat po ng parte ng katawan natin, kailangan po ito po ay nagbibigay
parangal sa Diyos. At kailangan po ito malinis. Amen po ba? Kumusta na ba ang mga puso natin ngayon? Malinis na. Kasi nakapagpuri na tayo kanina. Amen po ba? Ito po, purity. Purity is a heart and life made clean by the Holy Spirit, free from sense control and fully devoted to God. Kanina sinabi ko, yung Holy Spirit, yun po yung naglilinis sa atin. Kaya wala na po tayo doon sa kasalanan na ginagawa natin. Hindi na tayo kinukontrol ng kasalanan na yon. Yung dating umiinom, hindi na umiinom, tubig na lang. Yung dating nagmumura, nagpupuri na sa Lord. Amen. Hallelujah. Yung dating nagsisinungaling, ay totoo na. At lahat ng kasalanan natin, yun po ay nilinis na tayo. Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Hindi na po tayo kinokontrol ng kasalanan. Amen. Kaya tayo po ay inaayos araw-araw ang buhay natin. Kaya yung pagpunta pa lang natin dito, nililinis tayo ng salita ng Diyos. An undivided heart, having sincere motives, holy desires, and integrity in both thought and action. Kaya yung puso natin, isa na lang. Isang nagpuri. Sincere tayo. Pumunta tayo dito kasi yung kanina kinanta po natin, holy, holy forever. Amen. Ang Diyos ay banal. At tayo may integridad po tayo. Amen. And sa ating pag-iisip, sa ating gawa, sa ating action tayo, ginagawa natin yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. A heart fully devoted to God. Ano ang tinitibok? Ano ang kalagayan at tinitibok ng puso mo ngayon? Dahil sa Love Month. Amen. Diba? Ano ang pintig ng puso natin? Ito ba ay totoo? May kanta nga yung, di ba, kabataan. Pag tumibok ang puso, walang magagawa ito, di ba? So mga kabataan, so kailangan po unahin po natin ang Diyos. Amen? Ang kailangan po yung pintig ng puso natin sa Panginoon. Kaya yung greatest commandment, amen po ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Whatever you do, work, school, business, do it for the glory of God. Pag pumupunta po tayo sa trabaho, iniisip mo rin pa ba si Lord? Sa school, iniisip mo pa ba si Lord? Ang puso mo ay sa Kanya pa rin. Sa business, lahat po ng ginagawa natin, ito po ba ay isa lang, hindi po hati. Amen? Amen. Kailangan totoo po tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po malinis na puso, malinis na isip, malinis na katawan. Undivided heart, no conflict of loyalties, money or God. Inuuna ba natin ang pera o ang Diyos? Wala dito noon. Kasi nandito tayo, work or church. Of course, nandito tayo, nagsumasamba. Friends or God? Dati, niyayaya ka ng kaibigan mo para sa mga party or gala, pero ang puso mo ay sa Panginoon. So marami po tayo. There are many idols in our life. Amen po ba? Dati, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? Pero ngayon, isa lang ang ating sinasamba. Isa ang ating Diyos na buhay. Yun ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin si Lord. Kaya yun po yung purity po ng puso natin. Kaya napaka-importante po na nandito tayo ngayon, ang puso natin ay wala sa labas at ang isip natin nandito lang. Amen? Hindi natin iniisip yung problema, mga minamahal. Amen? Hindi natin, ang sarap pong magpuri, ang sarap pong makinig ng salita ng Diyos. Pag ang isip, ang ating puso, isip at katawan ay nandito, nakatuon lang tayo doon sa mga tinuturo sa atin na matututunan natin sa umagang ito. Sabi dito, purity is not popular. Di ba? Hindi ito masyadong naituturo. As the word not everyone wants to hear. Ayaw mong makinig. Ano ba yung purity na yon? Kailangan palagi ba ako malinis? Kailangan ba perfect ako? Hindi po. Ito po ay, kailangan po nating maintindihan na ang kapangyarihan ng Diyos, ito po ay tatahan lang po sa taong malinis. Amen po ba? Hindi po ba pag malinis yung katawan natin, malakas? Amen po ba? Pag malakas ang immune system natin, malakas din po ang katawan natin. Amen.
At saka purity brings revival. Kaya tayo lahat dito, kasi may malinis na puso, nung tayo po ay sumamba, naranasan natin ang kapangyarihan at presensya ng ating Panginoong Hesus sa umagang ito. Hallelujah! Speak about obedience. Andito ka ngayon dahil sumunod ka. Kasi ito ay araw ng pagsamba. Amen? You cannot live in purity without obeying the Word of God. Our thoughts and actions must be captive in His holy Word. Kaya ang salita ng Diyos, napaka-importante po. Kaya kahit po, hindi po tayo, ang mundo, hindi po tayo kailangan nakikisabay. Amen? Kung ano yung uso, di ba? Oo, Happy Valentine's Day, di ba? Lahat ginagawa, maraming parties. Pero tayo, hindi po yun ang sinusunod natin. Ang ating pong importante po sa atin ay malinis na puso na nagmamahal sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya hindi po popular sa atin. Of course, yung Valentine's Day, sineselebrate po lahat yon, naging tradisyon. Pero bilang Kristiyano po, pinaka-importante, ang puso natin na malinis ay nagbibigay parangal sa Diyos. Amen. Purity is the work of the Holy Spirit. Sabi nga sa Galatia 5:16, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kailangan po tayo lumakad sa Espiritu at hindi po natin lakaran ang laman. Amen? Do not follow your heart. Sabi mo sa katabi mo, do not follow your heart. A heart led by feelings can lead you into emotion. Yung puso natin. Follow the conviction of the Holy Spirit that will lead you into truth, holiness, and peace. Amen. Kasi ngayon po, marami po sa atin na ay kung ano yung tinitibok ng puso, yun yung sinusunod natin. Pero kailangan ang banal na Espiritu, bilang mga anak na tayo ng Diyos, pupunta muna tayo sa banal na Espiritu. Hingi po tayo ng tulong sa Kanya. Amen? The Holy Spirit will lead us. The Holy Spirit will guide us. Amen? Kung ano yung dapat mga gagawin natin sa ating buhay. Amen. Sabi niya sa 2 Timoteo, 2 Timoteo 2:21-22, verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Verse 22, kaya nga, iwasan mo ang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ang mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Amen. Amen. Bilang po tayo mga anak na ng Diyos, ito po ay encourage mo ito ni Apostle Paul sa kanyang Timoteo. Dito po, sa ating simbahan, sa sambahan po natin sa Roque, ay mga Timoteo. Amen? May mga Titos. Amen? May mga gagamitin na kabataan. Amen po ba? At yung worship team, amen po ba? Sila Ate Patricia, sila Ate Princess, lahat po. Kayo mga kabataan, sila Kuya Evan, lahat kayo ginagamit. Kahit sila Kuya Sam, lahat tayo po bilang isang katawan, may kanya-kanya po tayong party dito sa simbahang ito. Palakpakan po natin ang Diyos. At ang ating simbahan, bagong pintura. Salamat po sa nag-sponsor. Palakpakan natin si Lord. Sa bilang isang katawan, di ba, ang mata, ang paa, ang kamay, ang paa, ang kamay, ay iba-iba po ang paggamit. Mayroon po ditong mga pamilya na may pusong malinis na nagbibigay. Amen. May pamilya dito na mga may naglilingkod ang mga anak. May pamilya dito na mga nagtuturo. Amen. Ang mga kanasa, sila mga nagtuturo. Ang mga kalma ay mapagbigay. Ang mga manapol ay mga Levites na nga naglilingkod ang mga anak. Amen. Mga kampusano, lahat tayo dito. Kung hindi ko na-mention yung mga pangalan, yung mga pamilya, kayong lahat ay ginagamit ng Diyos sa sambahang ito. Bilang isa tayong katawan, pero ang importante, malinis yung puso natin. Malinis yung motibo natin. Ang pagbibigay niyo po, yun po ay parangal sa Diyos. Amen.
Kaya kailangan po bilang tayo anak na ng Diyos, lumalakad tayo na may hindi po tayo asikapin po natin. Lalo na yung mga anak natin, na ang mga anak natin ay hindi broken family. Kung ang mga pamilya nyo ay buo, buo pa rin ang mga anak nyo. Iiwasan ng kabataan ang hilig ng laman. Amen. At sisikapin nating maging matuwid. Tapat, mapagmahal, mapayapa, kasama ang mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo dito ay nilinis na ng Panginoon. Kaya patuloy tayong lumakad at sikapin nating matuwid. We will walk in righteousness. Amen? We will walk in faithfulness. We will walk in love. Hindi lang sa araw ng mga puso. Mga minamahal, buwan ng mga puso. Lalakad tayong mapayapa. Amen. At sama-sama tayong naglilingkod. We will win souls and make disciples na may malinis na puso. At pararangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo niligtas para maglingkod. We are saved to serve God. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. God wants us to be a vessel of honor and mercy. Kaya Paul instructed Timothy on how to lead a godly life and ministry. Amen. So bilang ang ministeryo ito ay lalakad tayo na may malinis na puso. Amen. Malinis na isip, malinis na buhay. Hindi po tayo mag-aaway, hindi po tayo magdi-divide, tayo ay may pagkakaisa. Amen. Kasi lalakad tayo na ma-integridad. Taas noo tayong lalakad sa taong ito. Amen? Dahil ang mga ginagawa natin ay pararangalan natin ng Diyos. The Holy Spirit cannot flow to a believer whose life is cluttered, compromised, and unclean. Amen? The Holy Spirit cannot move and rest upon us. Naglinis ba kayo ng bahay ngayon? Di ba araw-araw naglilinis po tayo ng bahay? Amen po ba? Hindi tayo lumalakad na may kompromiso. Amen? Yung mga business ba natin, may mga illegal. May mga ginagawa ba tayong illegal? Amen? Hindi tayo gagaya sa ating gobyerno. Amen? Gagaya tayo sa mga pinapagawa sa atin ni Lord, yung ginagawa ng mga disipulo. Amen? Na bilang disipulo, ang ating hangarin bilang alagad, tayo ay magpaparami ng kaluluwa sa langit. Amen. We will win souls and make disciples. Dadami yung leader sa church na to. Dadami yung mga disipulo, dadami yung mga pastors. Amen. Magsisimula tayo ng mga lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon kasi hindi po na mananahan ang Diyos sa isang alagad na madumi ang buhay. Kailangan malinis po ang ating mga puso. Amen. Kaya kung gusto po natin bilang isang alagad na magbibigay ng kapurihan sa Diyos, tayo po ay malinis. Amen. Lahat po ng mga problema, kalimutan na natin yon. Let's move on. Amen. Itong taon na to, lalakad tayo na malinis ang isip, ang ating puso at ang ating motibo sa paglilingkod. Amen. Kaya ang ating mga gagawin, lahat po may benepisyo. Amen? There are benefits of purity. Number 1, purity give us clean hands and pure heart. Sarap kaya ng malinis ang ating kamay at ang ating puso ay malinis. Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Amen. Kaya lilinisin niya. Pag tayo lalapit sa Kanya, tayo ay mananalangin. Amen? Tayo po ay magbabasa ng Bible, salita ng Diyos. The Word of God will sanctify us and purify us. Amen, yung salita ng Diyos, naglilinis po ng puso. Naglilinis ng isip. Kaya hindi na po tayo bumabalik sa kasalanan. Amen. Kaya hindi na po pabago-bago isip. Maglilingkod ba ako ngayong taon na to o hindi? Maglilingkod ba ako o hindi? Kailangan po tuloy-tuloy. Amen? Kailangan, wag mo nang pag-isipan pa.
Ako ay maglilingkod sa Diyos sa taong ito. Ako ay magdadala ng kaluluwa sa taong ito. Ako magpapadisciple sa taong ito. Amin po ba? Yun po yung benepisyo ng malinis na buhay, malinis na puso, na isip. Bibigyan tayo ng tuloy-tuloy na malinis na kamay at malinis na puso. Kailangan tayo ay lumapit sa Diyos. Hallelujah. Lalapit tayo sa Diyos by prayer. Psalm 51 verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito po, prayer of David when he sinned against God. Ito po yung taimtim na panalangin ni David nang siya ay nagkasala. Amen. Siya po ay, naanakan niya po si Bathsheba sa Bible. Amen po ba? Pero bakit tinawag pa rin siya na man after God's own heart? Kasi siya po ay nanalangin at humingi ng tawad at nilinis uli yung puso niya at saka yung Espiritu. Ang Holy Spirit po, amen po ba, nasa atin na po yun. Pero pag tayo ay nagkasala, nag-grieve po. Di po pa pagka tayo nagkasala, parang hindi ka mapakali, wala kang kapayapaan, balisa ka. Kaya yung po ang banal na Espiritu na nagkukumbik sa atin. Kaya bilang tayo mga anak ng Diyos, wag po nating patagalin. Kailangan luhod agad, iyak agad. Amen. Iyak agad natin sa Panginoon na, Lord, alisin mo to. Yung isip natin na nag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. Amen. O may tao tayong na advantage, take advantage. Kailangan isip, ang puso natin manalangin uli katulad ni David. Amen? By His word. Juan 53, nilinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kaya pupunta na tayo sa salita ng Diyos. Amen? Yung demonyo po, paglalaroan yung isip natin. Pupunta ba ako sa Diyos, sa church, sa matutulog? Pupunta ba ako sa church, o pupunta ako sa barkada, sa mga gawain? May business deal na malaking pera ang aking tutubuin ngayon. Kailangan magtrabaho. Pero hindi. Diba? Kailangan talaga tayo po, ang salita ng Diyos po ay importante makakinig po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Ano ba? Yung nagpapalinis sa atin, yung panalangin, yung salita ng Diyos. Nasusunod po by confessing our sin. Unang Juan 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kailangan po pag nagkasala po tayo, himingi tayo ng tawad sa Diyos at sabihin natin, amen? Kung mayroon tayong tao na pinagkakatiwalaan, accountability, sabihin natin sa Kanya, mga anak, halimbawa, ikaw nagkasala ka, may ginawa kang kasalanan, puntahan mo yung magulang mo. Huwag mong pupuntahan yung ibang tao. Amen po ba? Amen? Pupunta ka sa pastor mo, sa leader mo. Kasi pag pumunta ka sa mundo, doon sa mga tao pong walang alam sa Diyos, hindi kilala ang Diyos, ano ang dadalhin sa'yo? Halika, inom tayo para makalimutan mo yung problema mo. Amen po ba? Gawin mo, gumawa ka uli, gawin mo pa. Amen, magkasala ka pa uli. Sa atin bilang anak ng Diyos, tayo po ay isa tayong katawan, nagtutulungan po tayo. Pag may problema ang isang pamilya, problema lahat ng church. Amen po ba? Pag may sakit ang at tulad ng ating mga kapamilya, may mga sakit, iyon po ay magtutulungan po tayo manalangin. Encourage natin ang isa't isa. Amen? Sikapin natin na ang mga kapatid natin ay mapalakas natin. Amen? Sa panalangin, sa encouragement, at lalong-lalo na po ay mahalin natin. Amen? Lalong mahalin natin. Kasi yung pagmamahal na yon, hindi natin po alam ang buhay. Amen po ba? Marami ngayon, nabalitaan mo na lang, namatay na, wala na. Amen po ba? Di ba yung si Tita Norma, di ba? Kausap ko pa lang, one month ago, tapos kinuha na ni Lord. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon, nandoon na siya nagpupuri sa Lord. Amen. Kaya kailangan po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang ang ating pong paglakad sa Panginoon, kailangan natin ang isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Hindi po na nag-iisa tayo, we're not alone ranger. Amen po ba? Kailangan bilang isang katawan po tayo, kailangan po natin ang isa't isa, kailangan po yung malinis na puso, malinis na hangarin sa isa't isa ang kailangan natin. Amen.
Yun po yung una. Ang benepisyo po ng purity ay bibigyan tayo ng malinis na kamay at malinis na puso. Sa pamamagitan na panalangin, matiimtim na panalangin sa salita ng Diyos at patuloy na atin pong hihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kasalanan natin sa Diyos at kasalanan sa isa't isa. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Tayo ay lalaya. Kaya yun po yung second point natin. Purity give us freedom. Unang Juan 3:9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Kaya bilang anak na tayo ng Diyos, wala na dito. Amen? Wala na ditong nagpapatuloy sa kasalanan. Malaya tayong nagpupuri, malaya tayong naglilingkod, malaya tayong nagtatrabaho. Amen. Malaya tayong nagmamahal, na may malinis na puso. Kasi yun po ang benepisyo, na may malinis na pamumuhay. Amen. Free us from sin control. Roma 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Pinalaya na tayo doon sa mga kautusan. Tayo ay nandito na tayo sa grace, sa kagandahang loob. We are saved by grace through faith. Dahil sa dakilang biyaya ng Diyos, tayo ay niligtas. Hindi sa mabubuting gawa natin. Hindi natin kailangan gumawa ng kasalanan, gumawa ng mga bagay katulad nung mga flood control na yan. Sa gobyerno, di ba? Kumuha ng mga pera na hindi sa atin mag-corrupt. Amen. Kasi malaya na tayo. Malaya tayong kahit kunti lang, kahit bagoong lang, kahit talong lang, kahit okra lang. Ang kinakain natin, hindi natin kumain ng masarap na pagkain na galing sa pagnanakaw. Amen. Hallelujah. Kailangan po malinis. Kasi wala na pong kontrol ang kasalanan sa atin. Amen po ba? Tayo ay namumuhay ng malaya, na may malinis na puso, na isip at buhay. Amen. Kaya yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, gamitin natin ito para parangalan ng Diyos. Hindi natin po ito gagamitin para sa mundo. Amen. Kaya wala na tayo doon sa kasalanan. Of course, nagkakasala pa tayo araw-araw. Amen? Pero bilang anak ng Diyos, dahil ang Holy Spirit, kaya kanina sabi, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya ang mag-produce nito, it produces holy desire. Hindi na desire ng mundo, hindi na desire ng laman, hindi na desire ng alak, ng sigarilyo, ng mga bisyo. Amen. It produces holy desires. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Naialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin. Kaya yung mga desire na po natin ay banal na. Amen? Kaya ito po, nakikiusap po dito sa puso na ang ating pong katawan ay offer natin. Lahat ng ginagawa natin yung pagsamba, ang buong buhay, ang buong puso mo, ang buong lakas mo, in-offer mo sa pagsamba. Kaya ang sarap ng pakiramdam na malaya ka, wala kang ginagawang kasalanan, malaya kang na sumasamba sa Lord. Amen. Yun daw ang kalugod-lugod sa Diyos. Karapat-dapat na pagsamba. Kasi hindi tayo. It's not about us. It's all about Jesus. It's about the power of the Holy Spirit. Kaya magkakaroon po tayo ng revival. Kaya pag tayo'y sumamba, umiyak tayo. Naging masaya yung puso natin. Nagkaroon tayo ng desire
na mag-worship, desire na mag-pray, desire na magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Nakikita yun ng ating mga anak, ng ating mga apo. Ipapasa natin sa kanila yon. Kayo yun anointing, hindi nag-stop nung nag-anoint si pastor ng oil. Ito ay tuloy-tuloy. Araw-araw. Tayo ay binabago. Araw-araw tayo magiging tapat sa Kanya. Para tayo makapasok sa presensya niya. Number 3, purity give us access to God's presence. Amen? Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Pinagpala daw ang mga taong may malinis ang puso. Makikita nila ang Diyos. Amen? Ito po ang the best sermon ni Jesus sa bundok, best sermon on the mount, yung Beatitudes po. Yung mga pagpapala po na yun. Kaya ang pinaka-importante po doon ay malinis na puso para tayo makapasok. Amen? Makapasok po tayo sa presensya ng Diyos. Kaya kanina, nung tayo po ay nagpuri, tayo po ay nagkaroon ng access. Amen? Nakapasok tayo. For so yung purity believers align themselves with God priorities. Priority po natin yung pagpunta dito. Kaya yung ating pong pagsamba, yung nagpapalapit tayo sa puso ng Diyos. Sa presensya niya. Kaya yung presensya niya mararanasan natin kahit wala na tayo sa simbahan, pag uwi natin tuloy-tuloy. Amen po ba? Hindi lang sa simbahan. Amen. Kung tayo po ay nagpapatuloy po tayo, namumuhay na may malinis na isip, malinis na puso, at malinis na katawan. Amen. May gagawin po tayo para hindi tayo magpatuloy. Guard your heart. Ingatan mo ang iyong puso. Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatan, mabuti at alagaan. Pagkat yan ang bukal ng buhay mong taglay, mong tinataglay. Amen. Kailangan ingatan. Andyan pa ba yung puso nating iniingatan natin araw-araw? Kailangan malinis po talagi. Lahat ng ginagawa natin para po ito sa kapurihan at karangalan ng Diyos. How you guard your heart? Choose your friends wisely. Kailangan yung mga kaibigan mo, wag po kayong mga kaibigan na, of course, yung mga hindi po nakakilala na Lord, sa Panginoon dadalhan natin sa church. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin aakay ka ng bulag, mabubulag ka rin. Amen? Kailangan tayo po ang makapag-akay, hindi tayo ang maakay. Kaya ingatan po mga kabataan, yung mga kaibigan sa school, kaibigan sa labas, mga barkada. Amen? Mga magulang, yung mga business partner nyo, yung ba ay gumagawa ng mga illegal. Amen? Surround yourself with godly people. Mga taong magmi-mentor sa inyo, katulad ng ating pastor, mga leaders sa church. Amen? Kailangan yung mga taong nakapaligid sa atin ay magandang impluensya. Amen? Hindi mga taong magdadala sa atin sa kasamaan at sa mundo. Amen? Select what you watch and listen, like social media and entertainment. Kailangan yung mga pinapanood po natin. Di ba, yung ngayon, grabe, pagka nag-click ka ng isang reels, di ba, tapos sunod-sunod na yon. Kung ano yung, ako po ngayon, yung mga kiniklik ko po ay yung mga pagpapagawa po ng apartment. yung mga prefab. So, ayun na, dami na pong lumalabas. Amen po ba? Halimbawa, nag-click ka ng isang masamang picture na mahalay. Doon, pornography na po lahat yon. Yung po yung social media. Kaya kung ano yung clinic mo. Amen? Halimbawa, nag-click ka po ng mga pagkain, restaurant. Lalabas na po yung lahat restaurant. Hindi mo alam, hindi mo na iniingatan yung puso mo. Isang oras ka na pala sa cellphone mo. Amen? Hindi mo na nagawa yung mga pinapagawa ni Lord sa'yo. Amen? Kaya kailangan iingatan natin yung mga pinapanood, yung mga pinupuntahan na entertainment. Amen? Lahat ng mga bagay kailangan po lahat. Yung puso po natin, ito po ay bukal ng buhay. Kaya ang puso po natin, ito po ay isa po itong muscle na nagpapump ng blood sa ating katawan. Pag ang ating pong puso ay nagkasakit po tayo, nabarahan po yung puso natin kasi marami kang stress o marami kang iniisip, mga problema, stress, nababara po yung puso. Magkano po ang pagpa-stents?
milyon. Amen? Ang gagawin mo lang naman ay lilinisin mo ang iyong puso. Amen po ba? Kailangan may malinis po tayong puso. Amen. At isip at buhay. Kaya patuloy natin parangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Last scripture na po natin to, Matthew 25:6. Ngunit ng hating gabi nais may sumigaw. Narito ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Ito po ay, ang istorya po nito ay ang 10 dalagang matatalino at mangmang. Yung 10 dalaga po, ang kanilang lampara, ilawan, ay puno ng oil. Yung 5 po ay natulog. Binaliwala nila na tayo pong lahat alam natin na ang Diyos ay babalik muli. Amen? Jesus is coming back for His bride. Amen. For a bride who is ready, pure, watchful, and filled with oil. Amen. Handa ka na ba? Mga minamahal, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Handa na tayo. Kaya ngayong umaga, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, ngayong umaga po, Panginoon, kami nagpapalinis muli sa aming mga puso, isip at kawan ng tuloy-tuloy, O God. So the anointing will flow in our lives, O God. Magiging maapoy po kami uli sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Kakantahin po natin ang pusong dalisay. Kantahin po natin ito mula sa ating mga puso. Taas po natin ang ating mga kamay. Suko po natin uli ang ating mga buhay sa umagang ito. Pusong dalisay ang aming Awit. Liktain mo, Diyos, para sa akin. Yes, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Liktain mo, Diyos, para sa akin. pusong dalisay Ang aking nais. Nalikain O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aming nais.
Hallelujah. Panginoong Hesus, nandito po kami uli, Panginoon. Salamat sa paglilinis mo sa aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Lord, likain mo po ang aming mga pusong tapat uli, Panginoon. Maparangalan pa sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa pusong malinis, O God. Malaya po kami. Malaya kami magpupuri sa'yo. Malaya kami magmamahal sa'yo. Malaya kami maglilingkod sa'yo, God. Sa taong ito, Lord, tuloy-tuloy po kami. We want the fresh anointing every day to clean us, O God. Nalinisin mo kami para kami maapoy na maglilingkod sa'yo. Kami mga anak mo, Panginoon, malinis, maapoy, Lord, at pinagpala mo, Panginoon. Kami ang iyong mga anak, Lord. Nabibigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, ng tagumpay sa taong ito. Lahat po ng aming panalangin, Panginoon, mula sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, mga apo, mga negosyo, Panginoon, mga trabaho, mga pag-aaral, Panginoon, ito ay galing sa malinis na puso. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Lord, hawakan mo ang mga puso ng iyong mga anak. Ingatan po ito, Panginoon. Huwag po kami madala sa tukso, Lord, ng demonyo. The mighty name of Jesus. Holy Spirit. Ikaw po ang humawak ng puso ng mga iyon, ngayong mga anak sa umagang ito. Na kami ay patuloy na lumakad, naging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa, may kagalakan, Panginoon. Salamat, salamat, maraming salamat. Ang puso namin ay puno ng pasasalamat. Dahil nilinis mo kami muli at tuloy-tuloy kaming malinis na lalakad sa taong ito. We will walk in integrity and we will serve you, God. Maglilingkod kami sa iyo ay may pusong malinis. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, move. Move in this place. We want more of you, Holy Spirit. Shakatarababababa. Holy Spirit, move. We want more of your presence, God. Lord, paglabas namin sa sambahang ito, tuloy-tuloy mo kaming sasamahan. Tuloy-tuloy na pagpapala, O God. Tuloy-tuloy na answered prayer. Lahat ng panalangin namin ay tinugon mo na. Lahat ng mga bagay na amin pong dinidesire ay binigay mo na. Ang desire ng aming mga puso, sabi nga mo nga po, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Thank you, Jesus. Thank you na binigay mo na lahat ng iniling namin. Hiniling namin ang kagalingan. Hiniling namin ang kapayapaan. Hiniling namin ang kagalakan. Hallelujah. Lahat ng yun ay tinugon mo na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His shine upon you. And the peace of God be upon each and every one of us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen and Amen. God bless us all po.